Ito mga kababayan, isa na naman pong video na nagpapakita po ng pagiging ipokrito at ipokrita ng mga DDS. Pakinggan po natin at atin pong bigyan ng reaksyon. Re-review, girl. May kasaysayan. Magre-review Mm. ng kasaysayan, yang mga yan. Ano nyo si Dilima, o di pag-aralan natin, paano ba inaresto si Dilima? Mm. Si Dilima, pinagbigyan. Eto, nakita natin ang ginawa ni Torre. Nakikiusap lang, nahintayin yung anak, ayaw. Ayaw rin papasukin, ayaw rin silang pagkitain. Sinabi Ayaw na ni PRRD that Inday is her counsel. But no. Ay. And on top of that, Inday is the Vice President of the Philippines. Diba? Si Dilima nakiusap na gusto niya munang makita yung mga anak niya bago siya ikulong. Si Dilima ay nabibisita ng kanyang mga anak. Si Dilima ay nakakapagtrabaho. Remember, si Dilima bilang senador ay sumusweldo bilang senador habang nasa kulungan. Si Dilima ay may desk. Si Dilima ay may mga files. Si Digong, kahit ballpen at papel, hindi ka pwedeng magpapasok sa detention center niya. Si Dilima may mga files. Nakakapagsulat. May mga love letter na pinapaano sa mga tao. Tapos kay Digong, bawal ang bisita bawal magdala ng papel at ballpen. So yun mga kababayan, narinig nyo naman po yung pagmamaktol ng mga DDS na ito sa ginawa pong pag-aresto ni dating PNP Chief Nicolas Torre kay Duterte. No? So nagmamaktol po sila at talaga naman pong galit na galit sila. Kung matatandaan po natin mga kababayan, ang narrative po ng mga DDS na yan, nung hindi pa po na aaresto si Duterte, ang narrative po nila ay ang best na mangyayari daw po kay Duterte, the best thing na mangyayari kay Duterte ay ang maaresto at matry sa ICC court. Ang maaresto ng ICC at madala doon sa korte ng ICC dahil daw ang kanilang kuda at pagyayabang at paghahambog ipapakita daw po ni Duterte sa mga ICC judge at prosecutor doon na sila ay magmumukhang tanga, no? Dahil nga naman ang kanilang narrative, si Duterte ay magaling na prosecutor, chess master, master tactician, magaling na abogado, matalino, madiskarte, tactician. Yun po yung kanilang projection kay Duterte sa publiko. Nung hindi pa po naaaresto si Duterte ng ICC ang kanilang pagyayabang at paghahambog, ang pinaka-best na mangyayari kay Tatay Digong ay ang maaresto ng ICC at mahiring or matrial doon sa ICC court dahil ang sabi ng mga DDS ay pagmumukain daw siya nga ni Duterte ang mga ICC judge at mga abogado doon ng prosecution, ng mga biktima. Ayan po, naaresto. No? Naaresto. Bakit kayo nagmamaktol ngayon? Bakit kayo nag-iiyakan? Bakit kayo nagrereklamo? Di ba yun ang gusto nyo? At yun din naman ang gusto ni Duterte noon. Hindi nga siya makaintay Kung hindi ako nagkakamali, sinabi niya sa Quadcom na naiinip na siya at sisipain niya, sasampalin niya. Kaya yan, naaresto. So bakit kayo nagmamaktol at nagrereklamo ngayon? Yan po ang hirap mga kababayan pag inunahan po ng pagyayabang at paghahambog. No, napapahiya. Tapos magmamaktol, mag-iiyakan. Hindi po ba? So, ine-embarrass nila yung kanilang sarili. At saka huwag nyo ipagkumpara yung treatment kay Dilima at kay Duterte. Ang gawin nyo, ang pagkumparahin nyo ay yung treatment kay Duterte at yung treatment sa mga nabiktima ng EJK, sa mga inaresto at pinaslang ng mga pulis, sa mga tinaniman ng ebidensya na nakita sa CCTV, sa mga inosente na nadamay, sa madugong gera kontra ipinagbabawal na gamot na punong-puno at sandamakmakang EJK. Doon nyo ikumpara si Duterte. Maayos pa nga yung treatment kay Duterte, VIP treatment. Hindi lang pinapasok si Sara, nagmamaktol na kayo. Nandun naman si Hanalet, nandun din naman si Kitty Duterte. Hindi ba kamag-anak yun? So itong mga to talaga double standard at hypocrite. Kaya laging napapahiya. Ang tagal nga nag-intay bago naisakay si Duterte sa eroplano. If I'm not mistaken, 11 hours yung lumipas after mag-arrive ni Duterte from Hong Kong. At pagkatapos siyang masabihan na aarestuhin siya, dinala siya sa Villamor Air Base, if I'm not mistaken. And inabot na ng gabi. May araw pa nung inaresto siya, inabot na ng gabi nung siya sumakay sa eroplano. So matagal na oras ang inintay. Hindi siya hinila, hindi siya pinilit.
Hindi ginawa kay Duterte yung ginawa ng mga pulis na nag-implement ng polisiya ni Duterte ng madugong giyera kontra droga. Hindi po naranasan ni Duterte yon. Buhay pa nga si Duterte buhay na buhay, malusog. At talagang iningatan yung seguridad ni Duterte nung inaresto siya. Yon ang mga bagay na hindi naranasan ng mga biktima ng EJK. And so napaka-hypocrite ng mga ito. Napaka-hypocrite po talaga. Piling nila sila yung biktima, piling nila kinawawa sila, piling nila kinawawa si Duterte. But in reality, wala naman talaga silang pakialam sa uri ng pag-aresto Nung panahon ng kasagsagan ng EJK, marami nadadamay na inosente. Anong tawag nila doon? Collateral damage. Buhay yung mga yon. Palakpakan sila. Todo support sa mga pulis, todo tanggol, justification na ginagawa nila kapag meron pong mga nababalitaan tayo, sunod-sunod na balita sa isang araw. Mahigit 10 yata palagi ang balita noon na merong naitumba sa bypass operation, sa madugong giyera kontra droga na iyan. Tapos malalaman mo, merong nagpanggap na nagpatay-patayan, nakasurvive, nagsampa ng kaso sa mga pulis na patunayan na hindi siya guilty at siya ay kamuntikan ng mapatay dahil dyan sa EJK na yan. Tinaniman ng ebidensya, nanalo siya sa korte. So ang tanong, ilang ganoong sitwasyon or kaso ang nangyari nung panahon ng giyera kontra ipinagbabawal na gamot na iyan ni Duterte? Wala naman pakialam itong mga to doon Ang tingin lang nila doon sa mga inosenteng na damay, collateral damage, as if totoong war ito na out of control. Hindi po ba mga kababayan? Tapos ikukumpara nyo si De Lima. Si De Lima, kaya kailangan ng papel at lapis or papel at ballpen at desk sa loob ng kanyang kulungan dahil siya nagtatrabaho pa rin bilang senador. Siya nga yata yung may pinakamaraming na ipasang bill kahit siya'y nakakulong. Naging napaka-productive niya bilang senadora nung panahong ikinulong siya noong administrasyon ni Duterte. And kung pagkukumparahin po natin yung kulungan ni De Lima at ni Duterte ngayon, mas maganda po yung kulungan ni Duterte. Pinakita naman po yan sa publiko, mga kababayan. At doon sa mga sinasabi ng mga ito na si De Lima nabibisita ng kanyang mga anak, bakit si Duterte? Nabibisita din naman, di ba? Nabibisita din naman. Pabalik-balik pa nga Sa comment section, may nabasa ako kung nagtatrabaho pa ba daw si Sara Duterte at yung mga kapatid niya. Kasi palaging naandun sa The Hague, sa the Netherlands. So kayo na po makakasagot niyan kung nagtatrabaho pa sila. Pero mga kababayan, yung pagiging hypocrite at double standard ng mga ito ay talaga namang evident. Talaga namang highest level. Walang makakapantay. Ayaw sa cancel culture, pero kinancel si Vice Ganda. Ayaw sa mga nagwewelga, pero sila yung halos isang taong nagmaisog rally. Di ba narared tag ng mga yun yung mga nagwewelga? Yan mga kababayan. Marami pa pong bagay na nagpapakita ng pagiging hypocrite ng mga yan. Sobrang hypocrite at double standard. Pag sila yung nakaranas ng mga kinatutuwaan nila at pinapalakpakan nila, feeling nila biktima sila. Feeling nila kinawawa sila. Pero kapag sila yung gumagawa ng mga bagay na yun, tuwan-tuwa, palakpakan. Walang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Walang pakialam kahit buhay pa ng ibang tao ang nadadamay. Yan po ang ugali ng mga DDS, mga kababayan. Double standard at hypocrite. Saya ko, tayong mga kakamping at mga loyalist na hindi tayo kagaya ng kanilang ugali. Dahil hindi po makakatulong sa bansa natin yan dahil kapag naging double standard tayo at hypocrite, magiging panatiko na tayo, sobrang panatiko sa mga politiko, imbes na sa bansa natin. Ang mahalin po natin ay ang bansa natin, wag ang mga politiko. Maraming pong salamat sa panonood.